Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. At welcome again po sa JLat Vlog. So ayan po, for this episode po natin ay andito pa rin po tayo sa bayan po ng Gimba, Nueva Ecija. At meron po kami ipapakita po sa inyo dito po na property. Ito po ay pwedeng residential, pwede po siyang pang farming o residential farmland po siya. So itong road po na ito po ay national highway po ito going to town proper po ng Gimba. At ito naman po yung way po na papunta po sa Tarlac po. Ayan, papuntang Pura, ganyan po siya. So ito na po yung property na binebenta. I-explain ko lang po sa inyo ng mabuti din sa property po na ito. At ito nga po ay 1.1 hectare. At ito nga lang po ay isa-subdivide po yung portion na ito. Nasa mga 700 square meter yung dito. Tapos ito naman po yung ito na po yung kasama sa property na pinebenta, para ito na po yung pinaka road nyo po, tapos papunta po doon sa pinaka gitna po ng property. Bali dalawa po yung daan po nito, dahil sa bandang gitna po meron po siyang irrigation road naman po doon. Ayan. So ito po yung isa-subdivide po natin. Sabi po na seller kasi pumunta po kanina dito yung may-ari. At ang kagandahan po nito, buhay po yung nakapangalan sa title. Nakausap po namin yung mismong may-ari. At ang presyo po ng property po ay 2.8 million po siya along National Highway, 1.1 hectare. Mababawasan nga lang po siya ng 700 square meter. At ito nga po yun yung matatanggal po siya. So siguro may nawasan na dyan. Andyan na po yung mga power line, internet connection, source of water po nawasan, pwedeng deep well, pwedeng yung irrigation po. Source of water po sa Parayan, yung irrigation po. So may mga punong nakatanim, may mga buko, may mga mangga. Ayan, may mangga dito. So tara po. Siguro estimate kong entrada nga lang po ng property na siguro nasa mga 4 to 5 meters. Ito nga po yun. Papasok po siya. Kasama pa sa property ito na binibenta. Dito po siya luluwang sa part na ito. Dito po siya luluwang. Ayan po. Ang sabi po ng source po namin, ang titulo po nito ay na-transfer na daw po sa nagbebenta po ngayon at nakapangalan na daw po sa nila. So ibig sabihin naka-electronic title na ito kung sakali. So dito po siya luluwang. Ayan. So ito po yung part po na maiiwan o isa-subdivide po natin hanggang doon na po sa National Highway. Ang estimate po nila nasa 700 square meter na po. So ito na po yung ibang portion ng property na ibinebenta. Diretso po yan. Medyo mahaba nga lang po yung kanyang yung property, yung length mahaba. Estimate ko siguro mga nasa kalahating kilometro siguro, baka wala naman siguro. Wala po. Ayan. So ito nga po, kabahayan po sa katabi po ng property. At meron pong junk shop po dun sa kabila. At ito nga po yung boundary po niya. Diretso po yan. Pagkano na po siya. At meron pong irrigation po dyan, irrigation road. Ano pa kaya man dito. So ito po maganda pong gawing farming, ganun po. Pwedeng residential, pwedeng gawing resort, ganun po. Pwede rin pong magtanim ng mga gulay, mga fruit bearing, pwede naman din po. Pero depende nga lang po sa inyo kung ano yung gusto nyo i-develop po sa property po na ito. Pang business po, pwede naman siguro dahil maluwang naman po yung daanan doon kung sakali. Nasa 4 to 5 meters naman po yung kanyang luwang. Pwedeng lumber or ano po, pwede naman po siguro dito. Yun lang kasi yung malit lang po kasi yung entrada po niya. Kung sana kasama yung 700 square meter na ititira, baka nasa mga 15 meters po siguro. O kulang-kulang 20 meters po siguro ito kung sakali. So yung ibang yung ano po sa kabila may bakod na. At ito nga po, andito na po yung irrigation canal, irrigation road. Pwede naman po tayong dumaan dito kung sakali. Papunta rin po yan sa National Highway. Yung daan po na yan. Just me, inuupo po ako. Ayan. Ulitin ko po, ito po ay 1.1 hectare. Iiwan nga lang po yung 700 square meter. Pero nasa hektarya pa rin po mahigit.
yung maiiwan po dito ay yung ano, yung ibebenta sa internet rin po mahigit. Ayan po, try ko pong puntahan yung irigasyon. Ayan po, tataan dito. Medyo so pangarap po. Pangarap po talaga yung property po dito. Pangarap po talaga. Yung ganyang irrigation canal. Irrigation po. Hanggang doon po yan. Siguro sa may puno ng mangga po na yan. Mga kabahayan na po yung nasa highway. Dito sa tabi yung property meron silang fish pond. Malakas nga lang po yung hangin. Ganun pa po yan. Yan makakapit na doon kasi so babalik na po ako sa kasama, mga kasama ko. Yan, yung drone video na lang po yung panoorin nyo kung sakaling sakaling kita nyo po yung ano, yung pagkuhan po ng property. Medyo mahaba po kasi kaya hindi ko mapunta yung pinakadulo. So, dito lang ako sa bandang malapit sa gitna. Flat terrain po yung property. Ito pwede na gawing fish pond to kung sakali. Pwede gawing fish pond na lang. Halos kaani lang po nila yung ng palay. Pwede rin yung sakahin kung gusto yung sakahin. At pwede nyo rin pong ayun po, pwede nyo pong gawin kung ano yung gusto nyo gawin po dito sa property po na ito. Nakaalong National Highway po siya. 4 meters to 5 meters nga lang po yung kanyang entrada. At malapit lang po ito sa ano po, Pura T-Plex. Mga ilang minuto lang po siguro. Boss, gano'n kalayo sa Pura kaya ito, boss? Sa Pura T-Plex 5 to 10. Mga 10 minutes gano'n. Mga 5 minutes lang. Kasi andyan na yung Pura exit eh, Bandarian. So sa Maynila po siguro mga 2 hours o 2.5 hours lang po yung driving. Madali lang pupuntahan tong property nito. Nakaalong highway naman po siya. At malapit lang din po sa town proper po ng Gimba po ito. Mga ilang minuto lang din po yung driving. Mabilis lang po. At ano pa, source of water, pwedeng may nawasa, may nawasa, pwedeng deep well, pwedeng yung irigasyon. Pero yung tubig ng irigasyon, pampandilig lang. Ayan. Meron siyang ano, 3 mangga, 4 na coconut tree. Ano pa? Ayun lang naman yung ano din eh. Tapos, yun nga po yung presyo, 2.8 million po yung presyo ng property. Kung may mga katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo puntahan itong property na ito ng personal, schedule nyo po para masamahan po namin kayo. Para kung sakaling gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung seller. At pag-usapan nyo na rin po ni seller yung mga obligasyon po. Para ano po, magkasundo po kayo. Ganon din po sa presyo kung sakaling gusto nyo pa i-negotiate. Mismong buyer and seller na po ang mag-uusap about po sa price. Ganon din po sa mga obligasyon po ng bawat isa. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.